kailangan mong may provide yung mga gastusin sa bahay, sa mga anak, at sa pamilya, kumbaga. Kaya hindi maiwasan na talagang magkakaroon ka ng pag-aalinlangan, pangamba, tapos sasabayan mo pa ng panghihina sa pananampalataya, parang mababaon ka, parang malulugmok ka talaga sa problema. Pero maraming salamat sa Panginoon kasi napagtanto ko na kailangan talaga nating mag-recharge sa Panginoon. Kasi iniisip ko, yung sasakyan nga pagka paubos na yung fuel, pumupunta ng refilling station para makapagpatuloy sa kanyang trabaho. Ganon din sa buhay ng tao. Sabi ko, sabi ni God sa akin, Brother Richard, 7 araw yung binigay ko. 6 na nga yung binigay ko para magtrabaho ka. Tapos yung 1 araw hindi mo pa ako mapagbigyan. Tapos sa 1 araw ilang oras na nga lang pero absent ka pa rin. Kaya napagtanto ko ng mga nakalipas kasi umumuni-muni ako, nag-pray ako sa kanya. Sabi ko, ayoko ng ganitong lifestyle. Mahirap Kaya sabi ko, kailangan lagi mag-recharge ako. At natuklasan ko na ito pala yung charging station. Kaya kung sa atin mga medyo paubos na yung fuel, kumbaga medyo bumababa yung faith po natin, yung tiwala natin, punta po tayo dito sa charging station. Tiyak na i-recharge tayo ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng kalakasan at ng pag-asa para magpatuloy, para makamit natin yung buhay na walang hanggan na inaasahan natin. To God be the glory. Praise God! So may mga lobat na ba dito? Mag-charge na dito sa tahanan ng ating Panginoon. Amen po? Amen. So, sino pa po? May hahabol pa po ba? Going once? Going twice? Wala na po ba? Okay. So, kung wala na po magte-testimony, ayan. So, tayo na po't makinig sa salita ng Panginoon na ihahatid sa atin ng anak ng Diyos. Siya po ang pastor natin sa Angono Church natin, Jacob Angono. At isang butihing haligi ng tahanan, mabuting ama at mabuting ka-churchmate nating lahat. Tunay nga na ang buhay niya ay isang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen? Siya po ay patuloy na ginagamit ng Panginoon sa kanyang gawain upang makapag-share pa po, makapag-spread pa po ng salita ng Diyos. Amen po? So hindi ko na po patatagalin. Salamat po. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ng ating Pastor Talks. Amen. Magandang umaga po. Good morning. Yan. Thank you kay Lord. Maganda po introduction, pero lagi ko nga natin siya sabi ay to God be all the glory. Ano po? Kaya natin gagawa yung lahat ng bagay na yon dahil po sa kalakasan ng gagaling sa Panginoon. Yan po. Ngayong araw po, ako po ay nasasabik. Parang isang buong linggo nating isang buong linggo niluto ni Lord yung ituturo ko. Ngayon, very inspired po ito dun sa isa sa mga pinapakinggan namin ni Mrs. ni Ate Jean na si Stephen Prado. Pero with a twist. Meron po kasi kami pinapakinggan na series niya. At least ako. Ako rin po mismo, katulad po na sinabi ni Kuya Richard, lahat po tayo kailangan natin mag-recharge. Kaya po, kung ano man po yung dala natin, ano man po yung mga daladalahin natin, isipin natin, sige lang po, dalhin nyo lang po yan. Ngayon po, sabi ko, ano kayo susutin kong damit? Kaya po ako ay naka-t-shirt lang. Kasi po meron akong napanood na isang reels. Sabi doon, meron daw siyang isang inibitahan na kumbaga cruise sa katapat lang ng church nila. Yung pastor na inibitahan. Nasa tapat lang ng church nila yung restaurant. Tapos yung lalaki daw na yon,
Kumbaga, kasi lagi sila parang nagsi-CG doon, nagsi-cell group doon sa restaurant. Lagi niya nakikita, lagi niya inaaya, sabi niya, punta ka doon. Tapos yung lalaki daw na yun, kumbaga, nakikita niya, kumbaga, isa lang yung damit, tapos palaging yun yung pantalon, kumbaga sira-sira na, gano'n. Sabi ng lalaki, wala akong susuotin eh. Hindi, sige, okay lang, pumunta ka. Eh di pagpunta nung parang sobrang tagal daw, bago nag-yes yung kanyang ini-invite. Nung pagpunta sa church, hinintay daw ng pastor, sabi niya, nasan kaya yun? Sabi mo, mag-church ngayong Sunday eh. Hindi daw tumuloy. Eh di kinabukasan, Monday, pinuntahan niya, sabi niya, akala ko pupunta ka sa church. Sabi niya, actually, nandun na ako sa labas. May nakasalubong daw siya na isang lalaki na Amerikano, kumbaga naka-coat, bis na bis. Sabi daw sa kanya nung isang member, alam mo dito sa church namin, kailangan the best yung suot mo eh. The best yung suot namin para kay Lord. Kaya daw hindi na daw siya tumuloy. Kaya nga po, sabi ko, this is a statement na come as you are. Wag ho natin gawin dahilan na wala tayong masuot. Ako personally, ang rule lang, basta may damit. Basta may suot, pumunta ka dito, kahit dala-dala pa ho natin yung mga kabigatan natin, yung mga iniisip natin, mga problema na meron tayo, ay pumunta po tayo dito kasi sabi nga, ang church ay isang parang gym. Ano po? Dito po tayo magpapalakas. Hindi po tayo lahat malakas na. Ano po? Dito po tayo mag-aaral kung paano natin ititrain yung sarili natin doon sa buhay na gusto ng Panginoon. Amen po ba? Okay. Sige po. Ang pamagat po ng ating pag-usapan ngayon ay the house of God. House, ibig sabihin H-O-W-S. Yung mga paano. Di ba madalas sa atin tanong yon? Kapag may pinapagawa sa atin si Lord, or may mga bagay tayo na dapat gawin, Lord, paano ko ba ito gagawin? Paano? Actually, yun yung parang isa sa mga question na mamaya malalaman natin kung ano sagot. Ito po yung gusto ko lang i-refresh yung sarili ko at sa bawat isa sa atin kasi doon din po sa CG namin na mga kalalakihan. Para na pag-usapan namin, di ba may mga mountains tayo na dapat ma-move. Meron tayong mga mountain ng problema, mountain ng mga pangarap na gusto nating ma-move. And yung naalala nyo, most of the time natatayo ako dito, pinag-uusapan natin about breakthrough. Tama? Ibig sabihin yung breakthrough, ito yung answered prayer. Ito yung hinihintay natin na, Lord, ito na yung answer na yon. Yung house of God is our way to God's promise, to God's promised land or promised breakthrough. Kaya po, before po tayo mag-start, basahin po muna natin yung ating main verse sa Exodus 5. Exodus 14, verse 5 to 14. Medyo mahaba po ito. At nasabi sa hari sa Ehipto na ang bayan ay tumakas. At ang puso ni Faraon at ng kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan. Ito po yung kung alam niyo po yung story ni Moses nung paalis na sila sa Egypt kasi tatanggalin na sa slavery, tatanggalin na ng Panginoon sa slavery ang mga Egyptians. Ano po? Ito na po yon, yung paalis na po sila. Papunta na sila doon sa Red Sea. Di ba? Napapanood naman natin sa movie, di ba? Yung Prince of Egypt, yung papunta na sila doon sa Red Sea. Sabi dito, at nasabi sa hari sa Ehipto na ang bayan ay tumakas. At ang puso ni Faraon at ng kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan. Medyo di okay yung translation. Sa English ko na lang basahin, ano po. Sabi dito, when the king of Egypt was told that the people had fled, the mind of Pharaoh and his servant was changed toward the people, and they said, What is this we have done? That we have let Israel go from serving us. Kumbaga nagbago yung isip nila, bakit natin sila pintakas? Ano po? Yun po yung pinag-uusapan ng
naghatid ng mensahe doon sa Pharaoh, sa king, at yung mga opisyales. Sabi dito, so, he made ready his chariot and took his army with him, and took 600 chosen chariots, and all the other chariots of Egypt was officers over all of them. Sa 8 po, and the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the people of Israel, while the people of Israel were going out defiantly. Sa 9, the Egyptians pursued them, all Pharaoh's horses and chariots, and his horsemen, and his army, and overtook them, and camped at the sea. And po, sa Pihahirot, yung pangalan nung papunta dun sa Red Sea, in front of Baal-Zephon. Sabi po din sa 10, when Pharaoh drew near, the people of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians were marching after them. And they feared greatly. Natakot po yung mga Israelite kasi nakita nila paparating na yung mga chariot. Ibig sabihin po yung mga chariot, yung mga kumbaga kabalyero, yung merong daladalang kalesa, yun po yung kumbaga the best of the best na mga army. Yun yung pinakamabilis. Isipin nyo, sa marathon, hinahabol sila ng mga nakabisikleta or nakamotor. Ayan po. So nakita nila, so sila natakot. Sabi po dito sa 11, they said, feared greatly, and the people of Israel cried out to the Lord. They said to Moses, is it because that there are no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness? Sabi niya, kulang ba yung libingan doon sa Ehipto, kaya dinala mo pa kami dito sa wilderness para dito kami ilibing? Ngayon tinatanong ng mga Israelites kay Moses, what have you done to us in bringing us out of Egypt? So nagkaroon na po sila ng questioning. Is not this what we said to you in Egypt? Leave us alone that we may serve the Egyptians, for it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. Sinabi po ng mga Israelites kasi, di ba, pinapalayan na nga po sila ni God sa pagiging alipin. Tinanong nila, di ba parang mas maganda pang mag-serve kami sa mga Egyptian kaysa mamatay kami dito? And sabi po sa 13, and Moses said to the people, fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. Basahin po natin yung sa Tagalog. Yan po yung pinaka-main verse natin sa 13. 13. Yan. Ayan. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi nyo na uli makikita magpakailanman. Ayan. Sa 14. Sige, 14. Makikipaglaban kayo at ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Ayan po. Sige po, tayo po tumayo at manalangin. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita na amin pong binasa. Tunay nga na ngayong araw na to, we wanted to know you better. We wanted to have the Spirit, Lord God Jesus Christ, na kayang tanggapin yung mensahe mo ngayong araw. But before that, Lord God Jesus Christ, gusto po namin magpalinis sa iyo. Gawin mo po kaming yung aming mga puso, bungkalin mo po na parang lupang mabato, makalat, Lord God Jesus Christ. By your blood, Lord God, cleanse us and anoint us, Lord God Jesus Christ. Ang sa gayon, Panginoon, ang mensahe mo ay parang maging isang buto na tinanim doon sa lupa na binungkal, sa lupang mataba, Panginoon. At sa iyong kapanahunan, ito'y tutubo, ito'y lalago, at ito'y mamumunga sa bawat isa sa amin. Sa oras ng aming pangangailangan, sa oras ng aming pagtatanong, sa oras ng aming
pagkalugmok, sa oras ng aming pagkalungkot, Lord Jesus Christ, maalala namin, Panginoon, ang mga mensahe, ang mga buto ng mensahe mo sa buhay namin, Lord Jesus Christ. Ang sa gayon, Lord Jesus Christ, this will be, ito po yung maging refreshment sa amin. Ito po, Panginoon, yung maging kalakasan namin sapagkat, Lord, there's power in your word. At kami pong ngayong umagang ito ay umaasa, Lord Jesus Christ, that sa aming pagpunta rito, dala-dala namin ay mga kabigatan, lalabas kami, Panginoon, na may pag-asa, may pag-ibig na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ngayon pa lang po ay katagumpayan na ho ang aming kiniklaim. In your name, Jesus, this we pray. Amen. Palapakan po natin si Lord. Yan. To God be the glory na po agad. Ano po. Alam ko po, in the past, ano po, we prayed and asked and believe in our hearts na yung mga promise na breakthrough ng Diyos sa buhay natin. Naalala niyo po ba yon? Noong mga nakaraang mga linggo, hindi man ho ako or ibang hong mga speaker, kumbaga pinapaalala sa atin, ano nga ba yung mga desire ng puso natin, di ba? So, today, alalahanin ulit natin yung mga breakthrough, yung mga desires ng puso natin, nakamit man ho natin o hindi pa. Kasi po, pwede pong iba-iba ho tayo ng sitwasyon when it comes to breakthrough. Some of us, pwede pong hawak na or nandun na ho sa breakthrough. And so, praise God. Ano po, palapakan natin ng Panginoon. Kasi, nakuha mo na yung breakthrough. Ano pong gagawin natin? Meron syempre may next level. Yung some of us, kumbaga natatanaw na yung breakthrough, parang, uy, andun na sa dulo. Ayun na yung sa dulo ng tunnel yung desire ko. Kumbaga, malapit na ako sagutin ng nililigawan ko, o kaya makukuha ko na yung trabaho na gusto ko, or may bonus na paparating. Ano po, mga ganong klaseng, yung mga pinag-pray natin, yung mga desire natin, ano po, tanaw na. Some of us, pagod na. Pagod na mag-pray. Ano po, yung mga breakthrough natin, Lord, sige na nga, wag na nga lang yun. Kasi tagal mo na masagutin eh. Some of us, ay ubus na. Kumbaga, nawala na pag-asa. Parang, ano nga ba yung breakthrough? Turo mo nga ulit sa akin. Kumbaga nakalimutan na. Kasi hindi naman ho natin madalas na pag-uusapan. Minsan hindi na, sa dami na rin natin na ginagawa, hindi na rin natin na naiisip pa na, may mga desire pala ako na idinulog ko sa Panginoon. O sa mga nag-aaral, yung makapagtapos, makakuha ng trabaho maganda. Ano po? Sa mga nagtatrabaho, ma-promote. Sa mga nanliligaw, masagot. Di ba? Makita na ang dawan. Yung sinasabi nga nila. Yung iba po, hindi ko na mabasa yung sulat ko. Ayan. Yung iba po sa atin, maaaring ngayon lang naalala na, meron pala akong breakthrough na pinag-pray noon. So, I wanted everyone to have, to hold doon sa mga desire ng puso natin na alam natin na galing kay Lord. And most of the time, ito pong mga breakthrough and mga desire ng puso natin, we can say, if it's from God, most of the time, imposible yun. Diba? Kumbaga, Lord, gusto ko naman magkaroon ng 7 digits sa bank account ko naman. Diba? Tapos, bigla na lang may magtatanong sa isip mo, paano pa magkakaroon ng ganun? Pero, hindi yun yung tanong eh. Hindi tanong yung kung paano. Ang tanong, ano nga ba yung desire mo? Diba? Lord, gusto ko naman maitira yung pamilya ko sa mas maayos na lugar. Diba? Yung may gate. Ayan. Yung kumbaga may mga guards sa labas. Ha? Sa mall pala gusto. No? Di ba? Condo unit. Yan. May swimming pool, Lord. Di ba? Bakit hindi? Huwag mo lang ipulong sa katabi mo, baka hindi ka maintindihan. Kasi usapan natin ni Lord. When it comes to breakthrough, when it comes to promised land, most of the time, it's between you and God. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng same. Pwedeng magkaroon ng medyo same, pero hindi talaga directly the same. Kasi, sa totoo lang po, alam naman ho natin, iba't iba naman ho ang purpose natin sa buhay. So, yung iba sa atin, nagkakaroon ng pick-up na sasakyan kasi tagahakot ka pala. Yun pala isa sa mga purpose mo.
Iba naman, magkakaroon ng van. Oh. Di ba? Magkakaroon ng iba ng bus. O, sino gusto ng bus? Siyempre, ikaw ang magsusundo dun sa mga tao. So, kanya-kanya ho tayo ng purpose. Yung iba, Ferrari. Hindi ko alam kung anong purpose noon, pero bahala si Lord. Kung saan man ho tayong kalagayan ngayon, I'm praying na ngayong araw na to, makatagpo sana tayo ni Lord. Doon kung saan man tayong sitwasyon when it comes to our desires and breakthroughs. So meron lang po ako ditong 4 na points. Sa tingin ko naman, mabilis lang to. Sa tingin ko lang Pero, number 1 na tayo. Doon po sa binasa nating kwento ni Moses sa Exodus, ano nga ba yung situation nila? Sabi ito, kapatid, merong 600 chosen chariots na umahabol sa kanila. Di ba? Kasi lagay natin yung sarili natin doon sa mga Israelites na gusto ko lang naman lumaya, di ba? Sabi ng mga Israelites, ayoko na maging alipin, ayoko na maging sunuran, di ba? May mga ganung drama. Ayoko nang pinapalo pag hindi sumusunod, di ba? Gusto lang naman nilang makalaya sa pagiging alipin. Ngayon, ano yung kinatagpo nila? Una, merong 600 chosen chariots. Ibig sabihin, hindi lang basta mga chariots na pumunta sa kanila. Talagang ito yung mga pinakamagagaling kong 600 Hayaan mo na yung 10,000 na marunong lang mag-drive. Gusto ko yung nagdi-drift pagka nagda-drive. Gusto ko yung top speed agad. Ganon. Yun yung pinili ng Pharaoh. Nandun sila sa dulo ng Red Sea. Alam niyo po kapatid, di ba? May pupuntahan ka, di ba? O, lakad tayo, tara. O, saan tayo pupunta? Doon, nakikita mo yung island na yon. Doon tayo pupunta. Paano yun? Wala tayong bangka. Paano tayo pupunta doon? Hindi tayo makakalangoy. Dala-dala ho nila yung mga kanilang mga kariton, mga gamit-gamit nila. So, inisip nila, oh no, naipit na sila parang sandwich. Sabi dito, and other chariots with officer. Yung umabol pa sa kanila bukod doon sa chosen chariots na 600. Kapatid, meron pang iba pang officer na chariots. Ngayon po, with this current situation sa buhay ng sa kwento ng Israelites, alam ko po, most of us, or some of us, makaka-relate. Bakit? Kasi kapatid, hindi ko alam po nandito ka sa sitwasyon na to na parang kaliwat kanan yung bad news. Yung parang, yung feeling mo parang, favorite ba ako ni Taning? Diba? Isipin niyo lang, ito sample na lang Parang mag-open ka lang ng Facebook, puro bad news na, di ba? Pag-open mo, inflation. Pag-open mo, may nagkakagulo sa Senate. Diba? Tapos, may friend ka na papatamaan yung mga kakamping. May mga kakamping na magdatama doon sa DDS. Mga ganun parang, nag-aaway na ba lahat ngayon? Yun na ba yung uso ngayon? Tapos, bukod pa doon, pag nagugutom ka, magpapadeliver ka, ang taas na ng shipping fee. Diba? Gusto mo lang naman gumala, kaso pamasahe mo pa lang ang mahal na. Diba? And bukod pa yun sa mga iba pang mga daladalahin natin, may mga values pa tayo na medyo personal. Kapag yung hindi na siya universal, maaaring may sakit, maaaring nawalan yung merong inaasahan na something, na disappoint kasi hindi nakuha. And eto pa ho kung isipin nyo, ang pagsubok minsan, okay lang magkaroon ng pagsubok no? Pero minsan, parang favorite ba ako? Kumbaga ilalagay natin yung paan natin sa mga Israelites para si Taning, asan na yung mga ko dyan, mga officer ko dyan na mga Taning, yung mga maliliit na mga minions ko dyan.
Wag yung ordinaryong minion ang ibibigay ko dito sa mga anak ko na to, ha. Yung officer, yung magaling yung mag-tactic. Ngayon po, napag-uusapan na ho namin ni Ate Jean kasi medyo nanonood po si Ate Jean ng mga yung mga dinideliverance, di ba? Sabi niya, totoo kaya to? Sabi sa akin ni Ate Jean. Sabi ko, di ba may ganun naman talaga kasi ganito ko umatake yung kaaway sa modern world natin. Depression. Di ba? Yung parang gusto ko lang naman maging masaya sa buhay pero biglang may bubulong sa'yo. Hindi, hanggang dyan ka na lang. Di ba? Yung parang, imbis na may lakas ka, wala ka nang maging lakas, yung self-persecution, yung parang sasabihin sa'yo na hindi mo kaya yan. Kahit, kumbaga, mga opportunities na binibigay sa atin ng Panginoon, kaya naman talaga natin supposedly kasama ang Panginoon. Pero may self-persecution tayo na, baka hindi ko kayanin. Baka hindi para sa akin to. Ganun. Hindi naman ho talaga tayo sinasabihan ni Taning po. Pero there's a voice always, kahit po sa mga Kristiyano, na pinapababa yung ating pananampalataya sa Panginoon. Ganun ho tumira si Taning. Hindi na po uso ngayon yung mga nasasabihan. Meron pa rin. Pero most of the time, ganun tumira. Yung anxiety. Di ba? Lalo sa mga nanay. Madalas to. O sa mga magulang. Yung fear of the future. Yung parang takot tayo, paano pagka ganito? Paano pagka enrollan na? Mga gamit ng mga bata, di ba? Impatience. Di ba? Ibig sa parang, fruit of the Spirit is to be patient. Pero nagiging impatient tayo. Dati kaya pa. Ngayon, napapansin nyo ngayong panahon na to, parang bumibigat. Parang, mas lalo ako nagiging impatient. Lalo ako nagkakaroon ng anxiety. Kapatid, tandaan nyo, minsan hindi na lang basta minion yung pinapadala ni Daning sa buhay mo. Minsan, officer anxiety. Punta ka dito. Kasi medyo nag-level up na yung faith nitong Kristiyano na to eh. So dapat medyo mas magandang tactic naman, mas mataas naman na katatakutan, na anxiety. Ito pa, more luck or yung kumbaga sa kita matumal, di ba? Alam niyo 'yun? Parang matumal na dati, parang mas lalong tumumal ngayon. Lalo sa may mga business. Sabi danas po namin yan, parang tumal ngayon na. Pero salamat kay Lord, kumbaga, meron pa din. Para sa akin po, ito po, isa po yun sa mga attack ng kaaway. So, nakakatuwa sa Panginoon. Bakit? Malungkot tayo ngayon kasi puro atake yung pinag-uusapan natin, no? Pero, alam niyo po, ang sarap pong ma-realize na atake pala yun sa buhay natin. Bakit? Kasi magagawa natin ng laban. We're going to fight a good fight of faith. Na meron pala akong kayang gawin doon sa mga bagay na binanggit ni Kuya. Or minsan may mga bagay pa ako na hindi pa nabanggit. Like for example, unforgiveness. Atake ng kaaway yan. Yung hindi ka makapagbigay ng patawad, ng kapatawaran. Hindi ka makahingi ng tawad. Yung gusto mo lagi may kaaway ka. Alam niyo po, it's something na kaya nating idulog sa Panginoon, kayang ipanalo ng Panginoon. And we're going to hold on doon sa last verse, yung pinaka-main verse natin na sabi dito, ano nga ba sabi dito sa last verse? The Lord will fight for you and you have only to be silent. Ang Diyos yung bahala sa iyo. 'Di ba? Ang sarap po pakinggan na there's a fight na kinakaharap ng bawat isa sa atin, iba't iba man yung level. But the promise of the Lord is, akong bahala sa iyo. Kung meron kayong dadalhin ngayong umagang ito, yun yung pangako ng Panginoon na akong bahala sa inyo. At ito po, ako po naniniwala, wala pong pangako ang Panginoon na hindi niya tinupad sa buhay natin.
Naniniwala po ba kayo doon? Kaya po, minsan may mga pangako na hindi pa lang po natin nakukuha. Meron po ako narinig na isang quote, sabi doon, ano nga ba yung quote na yun? Sinulat ko eh. A blessing is not a blessing if you cannot handle it. Yung isa daw pong blessing, hindi daw siya maituturing na blessing kung hindi mo siya kayang i-handle. Ha? Ha? Di ba? Like for example, lagi ko to sample eh, kasi ito talaga yung best example eh. Akala nung iba kapag ka nagkaroon ka ng madaming pera, pag tumama ka sa loto, solve na lahat ng problema mo. Pero sabi po sa statistics, 88% ng mga nananalo sa loto, kung hindi bumabalik sa dati, lalo pang mas mahirap. Mga nagiging addict, nagiging taong kalsada na lang. 88% kapatid. Di ba? Tapos nag-pray natin, Lord, tumaya ako sa loto, panalo mo ako. Mamaya makikita kita doon sa labas, ano nangyari sa iyo dyan? Bakit ka nandiyan sa kalsada? Di ba? Nanalo po ako sa loto, bakit ka nga nandyan? Na 88% po ako eh. Di ba? Hindi, sa totoo lang po, ayoko pong maging KG kung manalo man kayo sa loto, di balato na lang ho, po. But, the thing is, if we cannot handle the blessing, it will be a curse. Diba? Bibili ka ng sasakyan, utangin mo. Yung extra mong pera na punta na doon sa pangbayad ng monthly, ano pa ipapanggas mo? Parang aksaya mo lang nung una, may bago akong sasakyan. Hindi mo naman maigala. Bakit? Wala kang panggas. Diba? Kasi po, ako po naniniwala kapag po ang Diyos ang nag-bless, kumpleto. Kasama pang gas, kung sa sasakyan, kasama pang maintenance, kasama pang upgrade. Di ba? May bonus pang upgrade. Ganun ho mag-bless ang Panginoon. Palapakan naman po natin si Lord. Parang hindi kayo naniniwala eh. No? Pagka po binigyan kayo ng Diyos ng bahay, kasama ho yung mga gamit daw na po. Hindi po karton yung tutulugan natin. Palapakan naman natin si Lord. Ganun ho kami po naranasan ho namin yan sa buhay namin. That when God pour out the blessing, kasama lahat. Ngayon po, di ba, sabi nga namin, medyo matumal ho yung aming business. Tinatanong ko si Lord, saan party ko na mishandle yung aming business? Para sa akin kasi gusto kong una-una matutunan kung saan, and secondly, para ma-improve pa. Di ba? So, minsan may mga nami-mishandle tayo, pero hindi, laging may second chance sa Panginoon. Yun po yung pinapaniwalaan ko. E sabi po dito, number 1 pa na ba tayo, no? So, yun po yung bagong works ng evil sa atin. Sabi po sa Exodus 14:10, 14:10 nga. Sabi dito, when Pharaoh drew near, the people of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians, at nang si Pharaon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata, at narito, ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila, at sila'y natakot na mainam. Mainam. Lalim nun no? At ang mga anak ni Israel ay umibig sa Panginoon. Ano ibig sabihin na umibig? Cold. Kumbaga, tumawag sa Panginoon. And yun po yung number 2. Yung reaction, the reaction. Or ano yung reaction natin? Kapatid, kapag meron tayong problema na kinaharap, ano nga ba yung reaction natin? Ang ganda po ng ginawa ng mga Israelites, no? No, pagkakita nila dun sa paparating na problema, tapos may harang pa sa kanila na dagat, tumawag sila sa Panginoon. Ang ganda. Di ba? Lord! Tulungan mo kami, Lord. Ano niyo po? Pagka ganun ho yung ginawa natin, wow, Christian, di ba? Wow. Wow, believer. Kasi, si Lord agad yung tinawag mo eh. Kumbaga, dumating na yung bill ng kuryente, ng tubig, hindi
hindi si Bombay yung una mong tinawag. Kaya hindi mautangan yung una mong tinawagan. Kumbaga, Lord, ikaw po bahala dito sa mga bills na to. Ano po? And kung tayo po ay nakakaharap ng takot, ng overwhelming na mga bagay, pakisabi po sa katabi nyo, natutuwa ang Panginoon kapag siyang tinawag mo. Diba? Alam niyo po, galingin po natin yun. Kumbaga dito, it's a good thing na ang mga Israelites tumawag agad sa Panginoon. Kasi minsan, hindi po natural yun sa tao eh. Kasi ang tao, ang gusto niyan, kapag ka merong problema, iiyak sa sarili, magmumukmok, magsi-self-pity, o kaya yung sa mga medyo logical na tao, gagawan agad ng solusyon, di ba? Kahanap agad ng magdidilihensya, yan nga yung sabi. Hindi po masama yun. But the Bible is very clear. Kung gusto mo ng matagumpay na buhay, unahin mo ang Panginoon. Kasama ho doon yung unang pagtawag sa Panginoon kapag nandun yung mga news na hindi okay. Nung nakita ko yung news yung about sa Senate, sabi ko, wala naman ako magagawa. Hindi ko naman kaya pumunta doon. Harap ko sarili ko sa mga nagbabarilan doon, di ba? Parang bida-bida ka na naman, di ba? So, tayo kasi, alam niyo po, ang kaya lang natin gawin, ipanalangin. Di ba? Di po natin kaya doon kung ano man yung pwedeng gawin natin doon. Ngayon po, pag pinasa naman po natin yung Exodus 14:11-12, basahin nga po natin. 11-12, yung next verse. Yan. At kanilang sinabi kay Moses, di ba pagkatapos niya na mag-pray, di ba? Lord, tulungan mo kami. At kanilang sinabi kay Moses, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Sa 12. Sabi sa 12. Next verse. Yan. Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto? Sabi nila sa kay Moses, di ba sabi namin sa iyo na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Ito, papakita ko lang sa inyo yung scenario dito. Di ba nag-pray sila? Lord, may problema. Tapos siguro nakapikit sila. Pagdilat nila, walang sagot si Lord. So ang ginawa nila, naghanap sila ng masisisi. Ikaw Moses eh. Di ba? Ikaw Moses, talaga may kasalanan ito. Minsan ganun tayo, di ba? Nagpe-pray tayo. Lord, pagalingin mo naman ako. Wala kang na-feel na galing. Kasalanan to ng ng luto ni Naghahanap na sisi, di ba? Kasalanan to ng kinain ko eh. Diba? Nagpe-pray tayo. Lord, bigyan mo kami ng pang tuition or pang bayad ng bill. Siyempre, wala pa naman, alam mo, pwede naman siguro, agad-agad ibibigay ni Lord. May makikita kang magpapasa sa Gcash or something, magbabayad ng utang sa'yo. Pero pagka wala na, maninisi ka na. Yung asawa ko kasi, imbis na di ba? Kung ka nag-anap ng sisi. And, ito po pagka wala pong immediate answer, naghahanap po ng sisi. Di ba? Most of the time, hindi ko naman po sinasabi lagi. Ito po sa church most of the time, masisisi leaders. Si pastora kasi sabi dapat yung yung pangarap mo sa buhay, yung desire mo, dapat yung imposible kung yung desire ko, magkaroon ako ng kariton, natupad na sana ngayon. Kasi yung naging desire ko, medyo mamahaling sasakyan, or mamahaling lugar, or magandang girlfriend, or mabait na girlfriend. Yun yung naging desire ko, kung putyo-putyo lang, dapat meron na akong ngayon Di ba? Naghahanap ng sisil.
Alam niyo po, dito ba yun? Dito nga. Ayan. Alam niyo po, misa po, like, lagi po kami nag-uusap sa CG namin sa mga kalalakihan. Kasi po, it's a very audible voice ng Panginoon na lagi ho kaming kumbaga ini-ignite sa faith, nagkakaroon ng panibagong motivation. Yun po talaga yung kailangan ng kalalakihan. Kumbaga nire-recharge kami. Nandito ba si JM? Si JM. Wala. Ito, makwento ko lang. Kasi nabudol ni Lord yun sa JM. Kasi, lagi na parang most of parang ilang beses ko siya naringgan na naghanap siya ng college, ng course sa college. Sabi niya, ayoko nga po ng math eh. Kasi hindi po talaga ako magaling sa math eh. E di ginawa ko, pinag-pray ko. Kasi lagi ko naririnig talaga eh. Hindi ko pa siya sinasagot nun kung ano yung... Kasi, minsan mabilis din ako magsalita eh. Pero nung time na yun, pinag-pray ko, sabi ko, Lord, anong sasagot ko dito kay JM? Kasi syempre, kuya-kuya ka, ikaw yung leader dun sa cell group. Kuya, Lord, anong sasabihin ko dito? Tapos nung last time na nagsabi siya, hindi ko nga po alam kung ano kukuhain ko sa college eh. Ayoko naman po ng math kasi hindi po ako magaling doon. Sabi ko sa kanya, wisdom ni Lord. Sabi ko, kuhain mo accountancy. Oh. Sabi ko sa kanya, hindi po, kasi ano yung wisdom ni Lord, sabi ko sa kanya, kasi lagi mo siya sabi na ayaw mo sa math, hindi ka magaling sa math. Kapag ka ikaw nakagraduate ka sa accounting, naging accountant, naging certified accountant ka, hindi ikaw yung mapapapurihan. Sino mo mapapapurihan? Si Lord. Kasi tatandaan namin, hindi ka magaling sa math. Diba? Alam niyo po kung ano nangyari? Nag-enroll ngayon. Accountancy, ang kinuha. Sabi ko, nagulat ako. Oh. Sabi niya, ito, para ka talagang will ni Lord eh. Kasi yun lang yung available dun sa... Kasi kailangan, di ba? Kumbaga, parang sign na talaga. Ano kapatid, minsan yung desire ng puso natin, marami rin ako nabudol. Ito si Janelle, binudol ko din yan maging IT. Kapag will ni Lord, kahit imposible, doon pa lalabas yung kabutihan ni Lord. Sabi nga, 'di ba sa Bible, in our weakness, doon pa lumalabas yung strength ng Diyos. 'Di ba? Si Moses, kahinaan niya magsalita. Ano ginawa sa kanya ni Lord? Pinagsalita. 'Di ba? Si David, shepherd boy, akalain mo magiging king. Kaya kapatid, tandaan mo yung mga bagay na hindi mo alam. Yung mga bagay na mahina ka. Sabi mo sa katabi mo, doon ka papagalingin ng Diyos. Yeah. Mahina ako sa pera. Pagalingin ako. Pwede. Ayan. So, isa pa po. Alam niyo po, I wanted, etong sample na to, is also a calling for us to pray for the leaders. No? Sila pastora, kaming mga kuyas. Bakit po? Sa totoo lang po, kasi po, di ba, kita-kita naman natin kung paano po yung mga Israelite mag-oppose. Di ba? Kung paano sila. Ikaw kasi, bakit kasi ganun yung naging decision mo? Hindi po kami liban dyan. Kumbaga, kami rin po tayo nasisisi. Kasi syempre, kami yung last say, sila pastora yung last say. Pastora, bakit naman ganon? But, alam niyo po, hindi ko sinasabi huwag tayo mag-oppose sa mga leaders. Or huwag tayo magkaroon ng suggestion na iba doon sa sa leading. What I'm saying is, kung u-oppose tayo ng isa or kung mag-negate tayo ng isa, magpe-pray tayo ng dalawa. Ipag-pray natin yung leaders natin ng dalawa. Lord, ikaw na pong bahala sa mga leaders.
And medyo ano yun kasi sa ating mga Kristiyano, di ba sabi ko nga, minsan officer yung chosen chariot sa pinapadala. Minsan yung mga officer na mga minions si Taling. Alam niyo po sa mga leaders, minsan general eh. Di ba? General yung mga pinapadala eh. Hindi naman uligid sa kalaman nyo. Sila Pastora Bibbs nawalan ng tatay. Diba? Pero naglilingkod pa din. Pastora Edith, diba? Sakit. Kasakitan. Kami, medyo bumaba income namin, diba? So, pag-pray nyo ako kami. Mag-pray tayo. Alam ko may mga leading sa atin na may mga leading sa atin na maaaring taliwas ko sa mga leaders. But mamaya malalaman nyo kung bakit. May plot twist kasi itong kwento na to. Ayan. So if we negate 5 times, we pray for them. We pray for our leaders 10 times. Kapatid, alam niyo po, isa sa mga benefit nun, sila Pastor Rolly, sila Pastor Aida, if we pray for our leaders and our leaders are being led by God, makakawala tayo doon sa wilderness. They're going to lead us away doon sa mga masasama nating ginagawa, masasama nating inumpisan, kung naliligaw na tayo ng landas, di ba? Sabi po dito, tandaan po natin na mga mahihinang nilalang po tayo, no? Minsan po, kumbaga, kailangan po natin ng prayers kasi tao din po ang mga leaders. Number 3, how should we react? Diba, yung number 2, kung paano tayo nagre-react or kung paano nagre-react yung mga Israelites. Sabi po dito sa Exodus 14:13-14, ito na po yung last. And Moses said to the people, "Fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. For the Egyptians, whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you have only to be silent." Alam niyo po kapatid, kapag ka ni-replace mo, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon, ay hindi nyo na makikita magpakailanman. Alam niyo kapatid, kapag ka ni-replace nyo yung Ehipsyo, na kung ano man yung mga bagay na kinakaharap mo ngayon, ang ganda. Diba? For the sickness that you see today, you shall never see again. Amen? For the poverty that you have today, you will never see again. Sarap, di ba? For the addiction that you have today, you will never see again. For the anxiety that you have, for the fear that you have, you will never see again. Huwag kang matakot. Kapatid, may kanya-kanya tayong Ehipsyo. Meron kanya-kanyang paparating. Minsan nandyan na. Minsan kinakaharap natin ngayon. But today, I'm praying, hindi na natin makikita ulit. Amen ba? Pray natin, palakpakan natin ang Panginoon. Isa pa po sa mga takeaway dito kapag daw po nasa testing, quiet ka lang. Diba? Pwede mo ikwento sa mga CG. Pero alam niyo po, mas okay ng quiet kaysa yung nagmumurmur. Alam niyo yung murmur? Yung nagmungoy-ngoy. Ano pa ng buhay ito? Lord naman kasi, bakit naman ganito Diba? Mas okay na yan. Huwag na tayong kung hindi mo kaya mag-pray, huwag ka na lang magreklamo. Tigtayin mo na lang si Lord. Kasi sabi nga niya ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Ang Diyos ang gagawa. Manahimik ka lang. Manahimik ka lang. Siguro naiisa si Moses kasi ba naman to? Nakita na nila lahat ng plague. Di ba? Yung 10 plagues. Nakita na nila Nakita nila yung nangyari dun sa, ang pinakalas, yung namatay yung lahat ng firstborn ng mga
Egyptians. Tapos nakaharap lang ng problema, ay, hindi pala totoo yan si God. Diba? Nag-pray ako hindi naman ako sinagot Diba? Alam niyo po kapatid, ito po kapag inisip po natin yung ating mga desires or yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Di ba, for example, magandang buhay, payapang buhay, yung pamilya mo, Christ-centered, si Jesus yung center ng pamilya nyo. Kumbaga, hindi man nasa iyo lahat ng magagandang bagay, mga flashy things. Pero meron ka ng mga bagay na masasabi mo, Lord, thank you. Diba? Yun yung iniisip natin when it comes to promised land. Yung mga nag-aaral, makakapagtapos, pero hindi naman sinabi ng Diyos kung paano Ang sinabi lang ng Diyos, meron akong magandang plano sa iyo. Jeremiah 29:11, diba? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Kapatid, kapag yung sitwasyon mo ngayon hindi pa prosperous, wala ka pa doon, di ba? Ibig sabihin, may pupuntahan ka pa. Kung paano, hindi natin alam. Ito po, minsan nalilimitahan kasi tayo Like for example, ako, IT ako, di ba? Minsan nalilimitahan ko si Lord kung paano niya kami i-bless financially. Kasi bakit iniisip ko, baka IT lang din, baka align lang sa IT yung i-bless sa amin. Di ba? Pero hindi ko alam, malay mo, di ba? Makaisip kami ng business na hindi align doon. Pwede na din. Hindi lang pwede na. Okay yung Lord, di ba? Di ba? Minsan, ayaw ko dyan pumasok. Binibigay na ni Lord yung opportunity sa'yo. Di ba? Hindi ko sinasabi huwag kayo mag-aaral sa mga nag-aaral. But, ito kasi sa mga nakikita ko, yung day work, yung day job, most of the time sa mga successful, ginagamit nilang pampuhunan doon sa business. Hanggang sa yung business, siya na yung magpapasweldo sa'yo. Yung sa lifestyle. Parang ganun. And sometimes din, yung mga hobbies, yung nagiging yung mga kakilala ko na yung mga nagiging hobby nila, yun pa yung nagpapayaman sa kanila. Kung IT ka, hobby mo din talaga na gumawa ng mga apps, hindi, baka yun din, no? Pero wag natin limitahan ng Diyos. Wag natin sabihin, Lord, eto ko, dapat dito lalabas yung aking prayer. No? Amen ba? And lastly, truth about our breakthrough. Ito yung number 4 natin. Ito po yung katotohanan about sa breakthrough natin. Yung breakthrough po natin is still on the way and never left. Kasi minsan, di ba, sabi ko nga sa inyo, naalala nyo pa ba yung pinagpipray nyo? Yung parang yung breakthrough nyo, yung desire ng puso natin. Minsan maaaring nakalimutan na natin, pero ang katotohanan po nun, paparating pa lang. Lalo na doon sa mga tao na parang nawalan na ng pag-asa, kapatid, paparating pa lang. Paparating na, nire-ready na tayo ng Diyos. I wanted to read. Kasi di ba, saan tayo nagsimula? Exodus 14 verse 5. There's a reason kung bakit sobrang relax lang ni Moses. Parang, chillax lang kayo, huwag kayong umangal. May gagawin ng Diyos. Dahil yun sa verse 1 to 5, 1 to 4. Basahin nga natin yun, ate. Exodus 14 verse 1 to 4. Yan, sabi dito, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y bumalik at humantong sa tapat ng Pihahiroth, sa pagitan ng Migdol at ng dagat, sa tapat ng Baal Zephon. Sa tapat na yon, hahantong kayo sa tabi ng dagat. So, ito na paliwanag ko lang kumbaga meron po kasing shortcut talaga. Kumbaga EDSA, papunta doon sa Promised Land, sa Canaan. Pero pinaharap ni God yung kanilang tent
doon papunta sa dagat. Kumbaga long cut. Di ba? Papunta doon sa wilderness. So nagtataka ngayon si Pharaoh. Bakit kaya sila doon punta? Maliligaw tong mga to. Mapupunta to sa wilderness. So kaya sinabi to. At sasabihin ni Faraon tungkol sa mga anak ni Israel na nangasisilo sila sa lupain. Sila'y naliligid ng ilang. Naliligid ng ilang. O papunta sila sa ilang. Di ba? Kumbaga, basta kumbaga, sabi ni Pharaoh, parang papunta sila sa ilang. Alam ni Pharaoh kung paano pumunta sa Canaan eh. Kumbaga meron doon highway. Pero pinapupunta sila doon sa mga singit-singit. Tapos sabi ni Pharaoh, wait lang, papunta ko sa dagat ah. Saan sila dadaan doon? So abulin natin sila. Okay? Ayan. At aking papagmamatigasin ang puso ni Faraon. Sabi po ng Diyos yan ha. At kanyang hahabulin sila at kayo'y mag-iimbot ng karangalan kay Faraon. At sa lahat niyang hukbo, at malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon at kanilang ginawa gayon. Ayan. Kapag si Lord, in-spoil na si Moses. Kung si Moses lang yung na-spoil, kaya si Moses lang yung relax. Hindi niya in-spoil yung... Nagtataka nga ako dito kay Moses eh, hindi niya in-spoil yung mga ibang Israelites. Pero basahin ko sa English Sabi dito, for the Pharaoh will say to the people of Israel, they are wandering in the land. The wilderness has shut them in. Kumbaga, wala na silang ibang madadaanan. Doon sila mapupunta sa ilang, sa wilderness. Yan. And I will harden the Pharaoh's heart, and he will pursue them. Kumbaga, before pa i-pursue ni Pharaoh sila Moses, yung Israelites, alam na ni Moses. Buling kayo. Nagtataka ako kay Moses. Hindi sinabi sa mga Israelites, habulin tayo huwag tayong papagpunta natin doon, habulin tayo. Hindi. Kaya sila siguro siguro sila naaligaga. Kasi pwede naman, pabayaan na lang ng mga Egyptians yung Israelites. Pero ito kaya gustong kuhain ni God yung glory. Pero gusto kasi ni God sa mga Israelites, at sabi mo sa katabi mo, ang gusto ng Diyos sa'yo ay total freedom. Kung ano man yung mga kinakaharap mo. Kung ano man yung mga Egyptians na umahabol sa'yo. Kung mga bills yan, gusto ng Diyos makalaya ka dun sa mga bills na yan. Kung kasakitan yan, gusto ng Diyos makalaya ka dun sa mga kasakitan na yan. Hindi yung namimiss ko ng magkasakit, parang hindi ako nagkakasakit. Hindi, gusto ng Diyos, maski yung pagkamis mo doon sa kasalanan, maski pagkamis doon sa mga masasamang bagay, yung addictions, mawala na. And sabi nga dito, bakit kailangan natin i-emphasize yun? Na kailangan kuhain ni Lord yung glory. Kasi kapatid, ganito nung hinabol sila ng mga Egyptians, yung, di ba, alam naman natin yung kwento doon, hinati yung dagat. Dumaan sila. Isa sa mga miracle na nakasulat sa Bible, di ba, basa, siyempre tubig. Ang sabi doon, yung dinaanan daw nila dry. Hindi putik. Bakit? Kasi may mga dala din silang mga parang cargo mga kareso, dala-dala nila yung mga gamit nila. Dry. Kapatid, minsan akala natin imposible na. Lord, wala naman. Yung pinapuntahan mo sa akin, wala naman akong patutunguhan Hindi na nga ako makatawid Pero nung ginawa ng Diyos, hinati, tinuyo, nakadaan. Nakatagos. Diba? And ang nangyari doon, lahat ng glory, lahat ng yabang nitong si Pharaoh. Kasi, proud siya, 600 chosen chariots. Lahat, kinain ng dagat. And all their enemy perish.
Kaya nga, ito rin po yung sinasabi sa history, kaya daw bumagsak yung Kingdom of Egypt dahil dito. Kasi most ng lahat ng mga parang kayamanan or magagaling na mga armies, nawala. Anong mangyari dun sa Egypt? Vulnerable sila. Kumbaga, yung army nila, mga pipitsugin na lang natira. Hindi ko lang sure, pero they said, isa sa mga theory, kumbaga, pag may sumugod sa Egypt, mako-conquer agad. Bakit? Kasi mahina na. Yung lahat ng chosen mga officials na matay doon sa Red Sea. Kaya nga, nung nabalitaan din ng mga iba pang mga tribes, yung nangyari doon sa Red Sea, takot sila sa mga Israel, sa mga Israelites. Takot sila sa Diyos. Bakit? Yun talagang gusto ng Diyos. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Kapag katakot ka sa Diyos, alam mo yung kakayahan ng Diyos. Talagang mapapasunod ka na lang minsan. Alam niyo po, ang gusto po ng Diyos, hindi lang po tayo basta makaraos doon sa mga Egyptians natin. Hindi ho gusto ng Diyos na, Lord, thank you ngayong buwan kasi nakaraos kami. Pagka ganun yung prayer mo, hindi pa yun. Kasi God will make a way na pag nag-pray ka, kasama na yung next year. Lord, salamat, sinagot mo na hanggang 18 years old ng anak ko, may pang-tuition. Amen ba? Hanggang sa college, meron na pang-tuition. Yun po yung kiniklaim natin. Ano po? Hindi po nais ng Diyos na makaraos lang or makatakas lang. Ang gusto ho ng Diyos, makalaya tayong lahat. Palakpakan naman po natin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, freedom. Kalayaan, kapatid. Iba yun sa nakaraos, iba yun sa nakatakas. Kalayaan sa mga bandages, kalayaan doon sa mga chariots na papunta sa atin. Sabi po dito sa Matthew 16:19, dito na po ako magtatapos. Sabi po dito, si Jesus po nagsasabi nito And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth shall be bound. And whatever you bind on earth shall be bound in heaven. And whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Mga kapatid, anong ibig sabihin ito? Bakit ito yung pang-last natin? Isa po sa mga supernatural power na binigay sa atin ng Panginoon. Kung nabasa niyo yung Book of John, sinabi ni Jesus, pagka pumalik na ako sa Ama, may iiwan ako sa inyo. Helper, which is the Holy Spirit that is within us. At ang gagawin ng helper na yun, ipapaalala sa iyo yung mga salita ko, which is the word of the Lord. Secondly, will give you power. Sabi dito sa Matthew 16 verse 19. Kasi kapatid, di ba? Minsan may mga paulit-ulit tayong mga Egyptian sa buhay natin, yung mga parang lagi nating nararanasan. I wanted to remind everyone that we have the power to bind it. Sa pangalan ni Jesus, I'm binding all of the poverty na sinend ng kaaway sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, I'm binding all of the sickness na sinend ng kaaway sa akin. Sa pangalan ni Jesus, I'm binding all of the anxiety, the worries, the self-pity, the fear, yung takot sa puso ko. I'm binding them. Yung addictions, yung mga bad habits, I'm binding them in the name of Jesus. And there's power in the name of Jesus, kapatid. We're living in a spiritual realm. Maniwala man kayo sa hindi, yung nakikita ng mata natin, hindi lang yun yung
everything is spiritual pagdating sa Panginoon. So whatever we bind in the name of Jesus sa buhay natin, yung mga kasakitan, and that's a declaration, yun po yung pananampalataya. Yun po yung sinasabi sa Bible na if you have a faith as small as mustard seed, you can say to that mountain, jump and it will jump. Ibig sabihin yung mga imposibleng bagay, kaya mong gawin. Amen ba? Palakpakan naman natin si Lord. At ito pa, kapatid, God will give you the breakthrough that you're praying for. Lalo na kapag nakita niya that you will glorify Him. Minsan ho kasi nakakalimutan natin ano po. Natitira yung, ay, pinalingan ko kasi. Ay, nag-review kasi ako. Ay, nag-aaral kasi ako mabuti. But if we recognize that everything comes from the Lord, yung hininga, yung pagkain na kinakain natin, kalakasan, yung paggising natin sa umaga, wala tayong ibang kalulugaran kundi, Lord, to you be all the glory. Sa Diyos po ang papuri. Sige po, tayo po ito po. Alam niyo po kapatid, I'm very excited dahil kapag itong mensahe ng Panginoon, hindi po maagaw ng kaaway sa puso mo. Pag uwi mo mamaya, or habang matutulog ka na mamayang gabi, pwede mo kausapin si Lord. Pwede mong i-bind yung lahat ng mga bagay na nagumugulo sa buhay mo. Yung mga, kung meron man kayong pagtatalo-talo sa bahay, you can bind it in the name of Jesus. Yung pagtatalo-talo. Diba? Yung unforgiveness. Diba? Meron kang hindi kasundo, maski hindi sa bahay, no? Yung mga taong mabait sa'yo sa kabaligtaran. You can bind the spirit of anger, of envy. You can bind the poverty mindset. Kasi alam niyo po, ang kailangan lang natin